May alam ka bang isang bansa sa Asia na dati nananahimik lamang, ngunit ngayon ay unti-unting muling napapansin sa pandaigdigang entablado? Hindi ito China, hindi rin Japan. Ito ay ang Pilipinas. Oo, ang bansang matagal nang minamaliit ng marami. Sa kasalukuyan, dahan-dahan nitong ipinapakita ang lakas nito, hindi bilang simpleng pagbangon, kundi bilang isang makapangyarihang pagbabalik. Sa kabila ng mga krisis, digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, at pabago-bagong takbo ng pandaigdigang ekonomiya, may isang bansang patuloy na nagsusumikap at lumalaban. Paano nga ba nagawa ng Pilipinas na umangat mula sa pagiging underdog patungo sa pagiging isa sa fastest growing economy sa Southeast Asia? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Balikan muna natin kung saan nagsimula ang Pilipinas. Ang ating bansa ay isang arkipelagong binubuo ng mahigit 7,000 isla. May populasyong mahigit sa 100,000,000 at may mahabang kasaysayang hinubog ng pananakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapones, pati na rin ang madilim na bahagi ng batas militar. Kaya mas lalo itong nakakabilib dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, malinaw na nakikita natin ngayon ang mga positibong pagbabago. Noong taong 2024, naitala ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa humigit kumulang 6.5% to 7.5%. Di hamak na mas mabilis ito kumpara sa ilang malalaking ekonomiya gaya ng Estados Unidos. Dahil dito, tinawag ng World Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga pinaka-dynamic na ekonomiya sa Southeast Asia. Ngunit hindi ito simpleng usapin ng swerte. Malaki ang naging papel ng agresibong mga programa ng pamahalaan tulad ng Build Better More, kung saan malawakang inilaan ang pondo para sa mga infrastruktura gaya ng mga tulay, kalsada, paliparan at subway. Sinimulan na ang konstruksyon ng Metro Manila Subway na inasahang makatutulong ng malaki sa pagpapagaan ng matinding trapiko na nararanasan ng milyong-milyong Pilipino araw-araw. Bukod dito, itinayo rin ang isang bagong paliparan sa Bulacan na nagkakahalaga naman ng humigit kumulang $15 billion at may kapasidad na magsilbi ng hanggang 100,000,000 pasahero kada taon. Ngunit hindi lamang sa infrastruktura na pupunta ang pondo, malaki rin ang binibigay na pansin sa edukasyon at teknolohiya. Sa katunayan, halos kalahating milyong estudyante ang nagtapos ng kolehiyo taon-taon. Isipin na lamang ang lawak ng potensyal ng workforce na ito sa larangan ng teknolohiya, agham at engineering. Kasabay ng pag-angat ng ekonomiya, mas pinagtitibay din ng Pilipinas ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili. Tinatayang nasa mahigit 35 billion pesos ang inilaan para sa modernisasyon ng ating mga militar. Kabilang dito ang pagbili ng mga bagong barko, eroplano at makabagong kagamitang militar. Kamakailan lamang, inaprubahan ng Estados Unidos ang pagbebenta ng mga F-16 fighter jets sa Pilipinas na nagkakahalaga ng humigit kumulang $5.58 billion. Dagdag pa rito, patuloy na pinagtitibay ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba't ibang bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Germany, lalo na sa larangan ng depensa. Mula sa mga pinagsamang military exercises hanggang sa mas maigting na pagbabantay sa West Philippine Sea, malinaw na aktibo at handang makipagsabayan ang ating bansa. Samantala, ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay hindi lamang nasusukat sa pagtaas ng mga numero. Isa itong mas malawak na transformasyon kung saan unti-unting binabawasan ng bansa ang labis na pag-asa sa remittance ng mga overseas Filipino workers. Mahalaga pa rin ang ambag ng mga OFW, lalo't umaabot ng humigit kumulang $26 billion kada taon ang kanilang naipapasok sa ekonomiya. Gayunpaman, mas lumalawak na ngayon ang pinanggagalingan ng lakas ng ating ekonomiya. Isa na rito ay ang pag-usbong ng Business Process Outsourcing o BPO industry. Kabilang dito ang mga call center, tech support at iba pang serbisyong online na kumikita ng halos $20 billion taon-taon at nagbibigay ng trabaho sa mahigit 1.2 milyong Pilipino. Ang mga kumpanyang gaya ng Accenture, IBM at JP Morgan Chase ay nagtatag ng malalaking tanggapan sa Pilipinas. Dahil dito,
Mas nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kabataan na makapasok sa trabaho kahit wala pang malawak na karanasan. Malaki rin ang naitutulong nito sa pagbuti ng kalidad ng pamumuhay ng maraming Pilipino. Kasabay nito, unti-unti na ring bumabangon ang sektor ng turismo matapos ang pandemya. Noong nakaraang taon lamang, mahigit 5 milyong turista ang bumisita sa Pilipinas at layunin ng pamahalaan na umabot ito sa 7.7 milyon ngayong taon. Nagiging mahalagang pinagkukunan ito ng trabaho lalo na sa mga lugar na kilala sa turismo tulad ng Boracay, Palawan at Siargao. Tinatayang humigit kumulang 13% ng kabuuang trabaho sa bansa ay may kaugnayan sa industriya ng turismo. Kung magpapatuloy ang ganitong pag-unlad, mas marami pang Pilipino ang magkakaroon ng hanap buhay. Bukod pa rito, isa sa mga pinaka-nakakapansing balita ay ang pagkakatuklas ng langis at natural gas sa ilalim ng West Philippine Sea. Noong October 2023, inanunsyo ng Department of Energy ang pagkakadiskubre ng oil deposit malapit sa Palawan na tinatayang naglalaman ng humigit kumulang 3.2 billion barrels ng langis at 2.16 trillion cubic feet ng natural gas. Ayon sa mga eksperto, ang mga natuklasang reserbang ito ay sapat na upang matugunan ang pangangailangan sa enerhiya ng buong bansa sa loob ng mahigit 6 na taon. Nariyan ang Kadlaw Oil Feed na kung saan tinatayang aabot sa 6 na milyong barrels ng langis ang makukuha sa loob ng 1 taon lamang. Hindi rin ito ang nag-iisang lokasyon dahil may iba pang lugar gaya ng Reed Bank na may tinatayang 4.6 trillion cubic feet ng natural gas. Kung magiging maayos at tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong ito, posibleng madagdagan ng doble ang kontribusyon ng sektor ng enerhiya sa GDP ng bansa bawat taon sa loob ng susunod na 10 taon. At dahil dito, naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng executive order upang pabilisin ang proseso ng pagkuha ng mga permit para sa ganitong uri ng proyekto. Nakikipagtulungan na rin ang Pilipinas sa malalaking kumpanya tulad ng Shell at ExxonMobil. Bagamat nasa unang yugto pa lamang ang mga hakbang na ito, malinaw na merong potensyal ang ating bansa sa pag-usbong. Kapag maayos na napamahalaan, hindi malayong makilala ang Pilipinas bilang isang makapangyarihang bansa sa larangan ng enerhiya, teknolohiya at turismo. Bukod dito, isa pang patunay ng patuloy na pag-unlad ng Pilipinas ang malalaking proyektong nakatuon sa renewable energy. Kabilang dito ang Terra Solar Project sa Nueva Ecija at Bulacan na inaasahang magiging pinakamalaking solar power plant sa buong Southeast Asia. Kapag tuluyang natapos, dahil sa laki at lawak ng proyektong ito, malaki ang maitutulong nito sa pagpapanatag ng supply ng kuryente sa buong bansa. Makababawas din ito sa gastusin sa kuryente at makatutulong sa layunin ng Pilipinas na maabot ang 35% renewable energy sa kabuuang energy mix pagsapit ng 2030. Hindi lamang solar energy ang binibigyang pansin ng pamahalaan. Mayroon ding mga proyektong offshore wind energy na kasalukuyang pinaplano at pinopondohan ng mga international companies na galing sa mga bansang Norway, Japan at Singapore. Mahalaga ito sapagkat ipinapakita nito ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa potensyal ng Pilipinas. Ang pagdagsa ng foreign investments ay malinaw na palatandaan na nagiging bahagi na ang bansa sa pandaigdigang usapan hinggil sa renewable energy. Gayunpaman, higit pa sa mga proyektong ito, ang tunay na yaman ng Pilipinas ay ang mga mamamayan nito. Mahigit kalahati ng populasyon ay nasa edad 30 pababa na nangangahulugang sagana ang bansa sa mga kabataang bihasa sa teknolohiya, sanay sa paggamit ng internet at mabilis matuto ng mga bagong kaalaman. Sa kasalukuyang panahon, malaking bentaha ito dahil halos lahat ng aspeto ng buhay ay umiikot na sa digital na mundo. Malawak na ang paggamit ng mga e-commerce platform tulad ng Shopee at Lazada. Habang araw-araw ay milyon-milyon ang umaasa sa GCash at iba pang mobile wallet para sa pagbabayad ng bills, pamimili at pagpapadala ng pera. Lalong sumiklab ang paggamit ng digital payments noong panahon ng pandemya na kung saan tinatayang umabot sa halos 5,000% ang itinaas nito at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paglago ng sektor na ito.
Kamakailan lamang, inanunsyo rin na may bagong investment na nagkakahalaga ng humigit kumulang $800 million mula sa MUFG ng Japan at Ayala Corporation na isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa bansa. Kasabay nito, patuloy ring umaangat ang mga startup mula sa Pilipinas, kagaya ng Mint. Ang Mint ay ang kumpanyang nasa likod ng GCash, pati na rin ang Kumu, ay parehong nakatanggap ng daan-daang milyong dolyar na pondo mula sa mga venture capitalist. Dahil dito, masasabing masigla at aktibo ang startup scene sa Pilipinas, na kung saan mas maraming kabataang Pilipino ang pinipiling magtayo ng sariling negosyo kaysa sa umasa lamang sa tradisyonal na trabaho sa opisina. Gayunpaman, hindi pa rin maikakaila na may mga hamon tulad ng korupsyon, kahirapan at kakulangan sa infrastruktura. Subalit ang mahalaga, hindi sumusuko ang ating bansa. Sa halip, patuloy itong naghahanap ng mga makabago at malikhaing solusyon upang malampasan ang mga pagsubok na ito. Malinaw na mayroong potensyal ang Pilipinas na maging susunod na economic leader, hindi lamang sa Southeast Asia, kundi ng sa buong Asya. Ang tanong na lamang ay kung handa na ba tayong lahat na yakapin at suportahan ang pagbabagong ito. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Paano mo nakikita ang kinabukasan ng Pilipinas sa mga darating na taon? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.